Okay, so sagutan natin yung ano niya, ano, yung assignment niyo kahapon, no? So we have problem here, no? For the network shown, calculate the power delivered by each voltage source. Okay, so the first step here is what? Okay, first we have to assign loop, no? Say this is loop 1, okay, and this one is loop 2. Ayan, yung loop 2 natin. Okay, so let's start with, okay, say at loop, okay, 1. So, by ano to, Kirchhoff voltage law, KVL. So, ano yung mangyayari doon? So, we have 100 minus, kasi bumangga siya dun sa positive side. So, minus 50 volts. Okay. Ano pa? So, bumangga siya sa I2. So, minus I2 plus I1. Okay. I mean, plus 5I1. Multiply mo yung resistance doon sa ano, minus 1 I2. So, I2 na lang. So, minus I2. Kasi 1 multiply by 1 multiply by any ano, numbers ano, equal to itself, no? So, equals to 0. Okay. So, create tayo ng equation dito. So, 100 minus 50 is equal to 50. Okay. Uh, plus 5I1 minus I2. So, rearrange natin siya. So, we have 5I1 minus I2 plus 50 equals to 0. So, consider natin ito na equation 1 natin. Okay? Next, at loop 2, ano equation natin dito? So, we have 200 tapos plus, no? Si negative, positive. So, 200 plus 50. Okay? And then, saan siya bumangga doon? 10. So, ano yung 10 natin? 10. So, bali plus pa rin siya, no? Plus 10. Tapos, multiply by I1 plus I2. Yan yung current na yan, no? Okay. I1, I2. Tapos, sumang-ayon pa rin siya dun sa I2 plus I2 equals, di, meron pa ba? Meron pa. I2, I2 times 1 plus 50 again. Hindi na. Nadaanan ko na pala ito kanina. 250. Okay, so inayos ko na pala, no? So, plus I2 na lang. So, simplify natin. So, we have 250, okay, plus 10I1 plus 10I2 plus
I2 equal to 0. So this is 250. Okay. Paano ba? Ihuli natin yung ano, yung constant, no? Bale, 10I1, 10I1, sunod, plus 11I2. Okay? Tama ba? Plus 250. Nasusundan niyo ba, class? Hello, class? Yes po. Um, Opo, Okay, sir. yan. So, meron na tayong equation 2. So, dalawa lang naman yung ano natin, yung loop natin. So, equation 2. But we can actually uh, derive another equation 3, ano? Halimbawa, okay, it's also by KBL. So, paano natin makukuha yung mga unknown? Okay? I2, 5I1. Saan ba? Okay. For example, in this case, no, pwede tayong I2 is equal to 5I1 minus 50. Yan. Equation 3 natin. Galing siya rito, class, oh. Ilipat ko lang yung negative na I2 sa kabilang side. May iwan yung ito. Tama ba? Bakit minus 50? Tama ba ako? Equation 1 minus I2. Tama. Pag nilipat ko siya dun sa kabila, Hindi ba sir plus 50? dapat plus, oo. Plus. Kasi nilipat ko lang naman yung ano eh, yung I2 lang naman nilipat ko eh. Okay. So plus 50. So from this equation siguro, pwede nating i-transfer dun sa equation para isa na lang yung unknown, no? So, I mean, parang ano, gagawin natin is substitute, bali, yung 3 and 2. So, itong 3 natin saka 2. So, bali, meron tayo ditong 250. Ito equation natin. So, yung I2, palitan natin yung I2. So, bali, 10I1 plus 11, no? Multiply by, ano yung I2? So, 5I1 plus 50. Okay? Tama ba? Tapos, plus 250 equals 0. Okay? So, simplify natin. So, 10I1 plus 11 times 5. So, we have 55. 55I1 plus 11 times 50. Ilan yung class? Calculator tayo. 11 times 50 equals 550. Okay? So, plus 5.
50. Okay? So, plus 250 equals 0. Now, 10 plus 55, 65. I1, no? Plus, ano to? 550 tapos 250. Ilan yan? 800 ba yan? Opo. 550 plus 250, 800 nga, no? Plus 800 equals 0. Wala ba akong negative sign doon sa ano? Mas magne-negative siya. Anyway, yung negative sign class, ibig sabihin yung assumption natin na counterclockwise, hindi yun yung totoong flow ng current, no? So, ibig sabihin nun, dapat counterclockwise siya kasi mas mataas yung potential energy ng kabilang side. So, yun lang naman ibig sabihin ng may negative sign, no? Na yung assumption mo ng flow ng current is not the true flow of current in real life, no? So, bali ang mangyayari dito, pag nilipat natin yung, say for example, I1 is equal to 800 my negative, okay, over 65. So, ano yung value natin I1? 800 divided by 65. So, we have 12.9 ampere. Sir, sa 62 niyo po dinivide. 62 ba? Ano, ano? 800 divided by 65. 12.31 na lang. 12.31 ampere. So, bali ang sagot dito is negative 12.31 ampere. Yan. Okay. Tapos, ang question niya dito kasi, okay, hanapin natin muna yung I2. Ano ba yung I2 natin ngayon? Ano? I2 natin. So, I2 is simply equal to, from here, no? So, 5 times, negative 12.31 plus 50. Tama ba? Okay. So, clear natin to. 5 times 12.31 equals, okay, negative to, no? So, negative. So, negative 61.55 plus 50. So, magiging negative minus 50 ko na lang, minus 50. So, 11 point, parang may mali. Tama. 11.55, no? So, I2 is equal to negative 11.55 ampere. Yan. Okay? So, since parehas na ano, yung negative sign natin is negative yung value niya, so assumption natin is mali, so dapat counterclockwise, no? So, ang gagawin na lang natin to get the total,
value is simply I1 plus I2. So discard nyo yung yung sign. So bali this is 12.31 ampere plus 11.55 ampere. So ang total current natin is equal to 23.86 ampere. Yan. Pero hindi pa yan yung sagot kasi ang tanong dito, power delivered by each voltage. So halimbawa, ano ba yung power na dineliver doon sa 100? So anong power dito? So power at 100 volts. Sorry, at 100 volts. Ano yung power doon sa power at 50 volts? At ano yung power na dineliver at 200 volts? Okay? So unahin natin muna yung power delivered at 100 volts. So bali na gamitin lang natin dito is yung current na nakita natin dito is 12.31. Okay? Tapos i-multiply nyo ba dun sa 100 volts? Okay? So kasi ano to, formula nito is current multiply IB. Kasi may formula tayo na power sa wheel formula natin na IV. Okay? So therefore, power delivered at 100 volts is equal to 1,231 watts. Okay? O W, pwede na yan. So ito yung ating sagot. Next is power delivered at 50 volts. So bali dito ang current natin is 11.55 multiplied by ano yung ating 50 volts. Okay, so power delivered at 50 is equal to 577.5 watts. Okay, and then power delivered at 200 volts is equal to 23, yung current natin, 0.86 times 200. So anong value nito? Power delivered at 200 volts is equal to 4,772 watts. Okay? So ito yung mga tamang sagot natin. Nakuha nyo ba yung sagot class? Assignment natin. Hindi nakuha? Walang sumasagot? Ako po. Ay, nakuha mo. Oo. Kaya lang laso, yung mga negative sign ng current, ibig sabihin yung assumption natin ng flow niya naka-clockwise, hindi yun yung totoo. Ang totoo kapag yung i-measure mo na siya sa real life, ang talagang flow ng current is opposite. Okay? Pero yung value niya, yun talaga yun, no? Negative, mali lang yung ating parang nag-measure ka ng current pero baliktad yung probe ng tester mo. Okay? So, ah ibig sabihin nun yung parang yung class, yung dalawang ilog na nag-meet, halimbawa waterfalls. Okay? Yung force nung agos nung kabila is mas malakas doon sa kabila. So, ibig sabihin, ang magiging natin dito, daloy ng tubig is yung kung sino yung mas malakas, yun ang susundin. No? Okay? So, kung sino yung potential energy na mas malakas, doon magkakaroon ng flow ng current. No? Okay? Kasi dito nga, pag titignan mo rito, yung 200 volts natin, pag kinakwize mo siya, totoo naman siya doon. Tapos, sinalubong siya nung dalawang 100 sa 50, pero mas mataas yung natin, yung resistance natin sa 200 compare mo dun sa taas eh. Sa taas kasi parang
nakaparallel yung 5 saka 1 resistance. So, mababa yung resistance doon. So, kahit 150 lang yan, mas malakas yung potential energy niya kumpara mo doon sa 200 volts na may resistance sa 10. Okay? Okay, kasi mataas yung resistance sa baba. So, nangyari, hindi siya talaga actually clockwise, no? Counterclockwise talaga yung flow ng current natin. Okay? Pero yung flow ng current plus, no? Inaano ko siyang analogy na flow ng current ng tubig, no? Pero sa totoong buhay, ang current, parang hindi siya gumagalaw sa ano, wire. Okay? Nag-flow siya, alam niyo kung saan? Sa paligid ng wire. So parang siya may electromagnetic. Parang siyang na na na, na transfer through electromagnetic force. Parang meron kang invisible na tawag doon, magnetic field, no? Na siya yung nagta-transport ng electrons natin o yung current. Okay? So medyo mahirap lang siyang i-picture. Kaya ang ginagawa natin is ina-assumption lang natin yung ano flow ng current. Okay. So may next problem tayo dito. Nakita niyo itong ano, nasa drawing natin. So this time, mapapansin nyo, lahat kasi ng mga battery class na cell, actually ang tamang symbol ng battery cell is ano, negative, positive, negative, positive. Ayan. Yan, sinimplify ko lang siya ng negative and positive terminal. But the true ano, symbol for battery cell ito, battery cell. Yan. Okay? Anyway, so hindi naman siya alternating current, so battery na lang, no? Sa lahat ng battery class na meron kayo, sa loob niya may tinatawag na internal resistance. Internal resistance. Okay? Sa case na to, mapapansin nyo, yung small r indicates the internal resistance of the voltage source. Yan. So, isasama nyo siya dun sa ating equation later, no? Okay? So, ang problem dito is, okay, determine, okay, all the currents. Okay? In the network. Okay? Shown, no? And also the voltage between node between C and D. Saan ang C and D? Ito. Okay, C and D. Okay? So, solution natin, start tayo at junction. Okay? Siguro ano na lang, junction E. Ito, dito tayo mag-start. No? So, use by KBL, no? By Kirchhoff, Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law. So, ibig sabihin yan, pag dito tayo, sa E, ano yung mga nag-flow dyan? Si I1 is papasok, si I2 is papasok, si I5 is palabas. Sir, hindi po Oh, ba KCL po yan? ano no? Hindi pa ba KCL? KCL pala to, ano? O nga, KCL nga pala, sorry. Current pala yung ano, node pala tayo, sorry. So this is KCL, KCL, no? Kirchhoff's
Kirchhoff's current law. Okay? So this time is current na tayo, hindi voltage pala. Okay? So ngayon, anong equation natin dito? Sa E. Diba sabi ko nga, pagpapasok, positive. So I1 plus I2 minus I5 equals 0. So therefore, I5 is I1 plus I2. Okay? Tapos, at junctions, say, C. Okay? By KCL, C. Saan yung C? Ito. Okay? So, papasok si I6, palabas si I3, palabas si I1. So, ano yon? Nag-get siya ba, class? So, sino yung papasok? I6, tama? Ayun o. Lumabas si I3, lumabas si I1. So, minus, so 0. So, therefore, I6 is equal to what? I1 plus I3. Okay? And then, at junction O, may O ba? O E. Nasaan yung may I4? J. I4, I3, I2. Okay. So, at junction, ano na siguro? G. Okay, by KCL. So, dito, ano yung mga involved dyan? So, palabas si... Okay. Si I3 is positive minus I2 minus I4. Tama ba? So, therefore, I4 is equal to negative na yung ano, no? I3 minus I2. I3 minus I2. Sir, Okay. I2 Oh, minus I3 po. I3, ano? I2 minus I3 po. Kasi na-invert mo si I4 po. Hindi, nilipat ko lang naman yung I4 sa kabila eh. Ito, para maging positive. Ah, So, bali okay. retain lang to. Okay lang, tama? At tama naman po. Okay, oh, sige, sige. Okay, so, okay tayo dito, no? 1, 2, 3. So, later natin siya balikan. Okay? Ngayon, gamitan na natin siya ng mga KBL. Okay? So, ito yung loop 1 natin. Assign tayo ng loop. Okay, so loop natin is 1. Ito yung loop 2 natin. Ito yung loop 3. Yan. Actually, class, kahit gawin, pwede yung gawing counterclockwise yan. No? Pero dapat lahat. Okay? So, wala namang problema yon. Now, i-capture ko lang itong ano, para meron tayo reference, no? Yung drawing sa kabila. Okay? Balikan na lang natin later yung mga equation na yan. Okay. So ngayon,
natapos natin mag-KCL, mag-KBL naman tayo, no? Okay, dito na siguro tayo. Okay, so, uh, at loop 1 by KBL naman tayo ngayon. So, yung drawing ko. Yan. Okay. So, ito yun. So, 12. Shortcut ko na lang, no? 12. And then, I1, I1. So, I1 na lang. Okay. Tapos, 3I5. So, plus 3I5. Tapos, dinaanan niya doon. Plus 6I6. So, okay, wala na. Ah, meron pala. Yung internal resistance kasama. Nandun sa I1. So, it goes with the flow. Negative, positive. Sa positive pa rin. Plus 0.5 ohms multiplied by I1. Kasi nasa terminal siya na to eh. Nasa I1 terminal. Tapos meron siyang resistance. So, para siyang voltage drop. Pero maliit lang. Okay? So, ngayon ang gagawin natin, 12 is equal to I1, okay, plus 3. Ano yung I5 natin kanina? Yung kailangan natin dalhin to dun sa kabila. Para di tayo malito. Yan. So yung I5 natin is what? I1 plus I1 plus I2 po. I2. Okay? Plus 6 multiplied by ano yung I6 natin? Ayun. I1 plus I3. Okay? Plus 0.5 I1. Okay? Medyo mahaba-haba ito. So 12 is equal to I1, simplify natin, plus 3I1 plus 3I2 plus 6I1 plus 6I3 plus 0.5 I1. Okay? So, mangyayari dito, we have 12 is equal to 10.5 I1. Pagsama-samahin lang yung parehas. Plus 3I2 plus 6I3. Okay, so hindi naman siya divisible. So, gawin natin siya equation number 1. Yan. Tapos, at loop 2 by KVL. So, ano yun naman yung iikot dito? Ano yung madadaanan natin dito? So, bale, sumalubong siya doon sa positive terminal ng 10. So, magiging negative 10. Then, ang internal resistance is 0.4. Okay, negative din siya, no? Sumalubong siya. So, sumalubong siya sa, ano, sa I2 kasi. So, negative 0.4 I2. Okay? So, plus 1.5 I4 minus 3 I5. Okay? So, we have negative 10 is equal to negative 0.4 I2
plus 1.5. Ano yung I4 natin? Wala naman, no? Meron ba? Ah, ito. I4 is Meron, sir. I3 minus I2. Tama ba? Ito siya, oh. Tama, I4. Yung I4. I4 is equal to I3 minus I2. Minus 3 multiplied by I5, which is I1 plus I2. Yan. Okay? So, negative 10 is equal to negative 0.4 I2 plus 1.5 I3 minus 1.5 I2 minus 3 I1 minus 3 I2. Distribute mo siya pati yung negative sign kasama. So, 10 is equal to, yan na, ilagay natin yung I1 dito sa unahan, 3 I1 minus 4.9 I2. Tama ba? Yung I2 natin. Paano, hindi. Wait lang. Yung I1 natin is talagang negative 3 I1 siya dito. 1.5. 1.5. Kung sa kabila, negative 1.5 I2. Tama naman. Yung I4 natin to, di ba? I3 minus I4. Okay. Negative, negative. So, 3 I1. Dapat negative siya, di ba? Tama, class? Okay, negative 3 I1. Minus, ilan lahat ang I2? 1.5 plus 3, 4.5 I2. Hindi, I2, I3 to eh. Tama, class, di ba? 4 point, hindi, meron pa to. 4.5 plus 0.4 is 4.9. So, 4.9 I2. Okay? Minus 1 point, anong minus? Ay, yung I3 natin, isa lang, di ba? Plus 1.5 I3. Check nyo nga, class, tama ba? So, 3 I1 is negative. Tama po. Negative, 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 negative. So, negative 4.9. Okay. Positive, okay. So, pag gusto natin gawing positive yung left side, multiply natin kaya ng negative 1. Both side of the equation. So, magiging positive 10, tama? So, magiging positive 3 I1 minus 1.5 I3. Okay? Para ma-eliminate lang natin yung mga negative na constant, no? Simplify natin siya by multiplying negative both side of the equation. So, ito yung magiging equation number 2 natin for KBL. Okay? So, next, at loop 3. Okay, by KBL.
Yan. So, ito siya. Malubong doon sa positive terminal. So, -6. Okay? So, this is equal to negative din, 0.3, no? Negative 0.3 I3. I3 kasi nagpo-flow dito eh. Okay? Minus 6. Sumalubong siya doon sa 6. Okay, 6I6 negative. Sumalubong din siya doon sa I4. So, 1.5 minus 1.5 I4. Yan. Okay? So, -6 is equal to negative 0.3 I3 minus 6 multiplied by I6. So, I1 plus I3 minus 1.5 I4 is I3 minus I2. Okay? So, -6 is equal to o dito pala, i-multiply na natin both side, no? Taas. Para dito, hindi na tayo mag-simplify. Oo nga, pwede naman ganon. Wait lang class ha. Siguro simula pa lang, i-multiply natin both side, no? Bago natin gawin to. Para matanggal lang yung ano, negative sign. So, para hindi masyadong komplikado later, we can actually uh, multiply both side by the negative times -1. So, simplify na lang natin to. So, magiging positive 6, magiging uh, ano to, 3, I3 positive. Okay, magiging plus 6 I6 positive, magiging plus 1.5 I4. Okay? So, continue natin dito sa side na to. Okay? So, magiging positive na siya, di ba? 6. So, we have 0.3 I3. Okay? Plus 6. Ano yung I6? I1 plus I3 plus 1.5. Ano yung I4? I3 minus I2. Okay? So 6 is equal to 0.3 I3 plus 6 I1 plus 6 I3 plus 1.5 I3 minus 1.5 I2. So we have 6 is equal to, unahin natin yung ano, I1. So 6 I1, I2 natin, minus 1.5 I2 plus, ang I3 natin ilan? I3, 1.5 plus 6, 7.5 plus 0.3. So we have 7.8 I3. Okay? So this will be our equation number 3 sa KPL. Yan. Ano yung ginawa natin kahapon class? Okay? Naalala niyo ba yung determinant? Okay? So using what? Determinant.
or pwede rin siyang basket rule or yung tatawag natin din na Kramer's rule. Okay? So gawa tayo ng matrix. Okay? Ano yung matrix na yon? Kahapon. So, yung unknown na I1, yung unknown na I2, yung unknown na I3, and then yung constant. Okay? So, based dito sa ating equation, tatlo, tingnan natin yung yung numerical coefficient niya, no? Okay? Siguro ano lang siya, i-paste ko na lang doon sa kabila. Okay, mali, mali. Para makita ninyo. Okay. Copy. Dito ko muna i-paste, no? Sa right side. Tapos, yung second loop, ito siya. Copy. Tapos yung, ay, ba yan? Third, ito siya. Nag-overlap lang. Anyway, madali lang naman yung ano. Mhm. Control B. Pupurahin ko rin siya, no? Just to make sure na tama yung ating mga coefficient. So sa I1, first equation, this one, 10.5 yung coefficient niya. So 10.5. Tapos 3. Tapos 6. Okay? Equation is 3. Tapos 4.9. And then negative 1.5. Negative 1.5. Tapos third equation, 6. Tama ba? 6. Tapos negative 1.5. Tapos 7.8. Yung constant nung una is what? 12. Yung pangalawa, 10. And then the last is 6. Okay, so burahin ko na to. Saan siya? Wow. Okay. Yan. So, paano natin kinuha yung ano kahapon, yung determinant? Yung D? So, gawa tayo dito ng matrix. We just simply copy the first two column, no? Copy natin uli siya. Siguro para mas mabilis, i-ano ko na lang to. Open ko na lang to. Okay. Masyadong malaki. So, 1, 2, 3, 1. Ay! Hindi ko tapos sinama yung constant, sorry. Control P. Oh, yan. Ano ginawa natin kahapon? Okay, so we copy the first two columns. So here we have 10. Ang layo. 10.5, 3, 6. And then we have 3, 4.9, and negative 1.5. Okay?
So, lahat ng pataas, titignan natin dito, yung first group natin. Okay. Tapos lahat ng pababa. Hindi pa ba kayo, class? Opo, sir. Yes po. Yan. Okay. So, para makuha yung determinant natin, ang gagawin lang natin is simply, ano na to, no? Ano kaya yung product ng mga nandito? Yung ba, this one muna. Okay. Change ko yung aking color. Gawin kong green. So, mag-calculator tayo. So, bali, 6 multiplied by 4.9 times 6. So, we have 176.4 positive, no? So, 176.4. Mamaya natin ano yung ano, mm, summarize siya, no? Next, we have negative 1.5 multiplied by negative 1.5 is positive na to times 10.5 equals, okay, parang may mali. Ulitin ko class ha. Tanggalin ko na lang yung ano, negative kasi 1.5 times 1.5 times 10.5. Ayun, 23.625. 20, ay, 23.625. Next, 7.8 times 3 times 3. So we have 70.2. So 70.2. Okay, papapa naman tayo. So 10.5 times 4.9 times 7.8, 401.31. So this 401.30, amen? 31. Okay. So next, 3 multiplied by negative 1.5 times 6 is equal to negative 6. Mali. Okay. Tanggalin ko muna yung negative. Okay. So, basta negative siya kasi add naman yung na-count nung negative natin, no? So, diretso natin. 3 times 1.5 times 6 is equal to negative 27. Okay. So, negative, ay, sorry. Ano ko yung Bluetooth? Ay, undo. Ano yun? 401, ano ba yung kanina? 0.31, no? Tapos ito is a negative 27. Itong isa, 3, 1.5, 1.6, 3, 6. Okay. So, parehas lang sila. Negative
27. Okay? So yung determinant natin, solve natin. So determinant therefore is equal to, unahin natin yung nasa baba, no? So i-plus natin 401.31 plus 27, so magiging negative 27. Plus 27 and negative uli, negative 27. Okay? Minus yung pataas, 176.4 plus 23.625 plus 70.2. So what is our D? Four oh one point 31 minus 27 minus 27. Okay, so Pinay as tipol. Okay. Sige, class. Ano ko lang dito. Okay, so therefore our D is equal to 77.08. Yan. Okay? Ngayon, meron tayong determinant. Paano natin hahanapin yung unknown I? Simple lang, no? So, basically, the unknown Y, unknown I, di-divide nyo lang siya dito sa determinant natin. Okay, kung ano yung makuha natin dito sa next. Okay? So, for example, okay, kunin natin to. Ito ba yung original, no? Okay, tama, ito yung original. Okay, open ko na lahat dyan. Yung matrix natin na to. Copy. Okay. So, ang gagawin natin, pag hinahanap natin yung I1, in this case, yung first column, papalitan natin ng constant. Okay? So, mangyayari dyan is what? 12, 10, 6. Tapos yung susunod as is, no? 3, 4.9, negative 1.5. Tapos 6, negative 1.5, and 7.8. Okay? And then we just simply copy the first two column. So we have 12, 10, 6, tapos 3, 4.9, and negative 1.5. Okay?
So, ano ba yung nasa taas? To, to, saka to. Pababa, yan. Okay, so ano yung value nung ano? Unahin natin taas. So, we have 6 multiplied by 6 multiplied by 4.9 equals 176.4. So 176.4. Okay. Next. 1.5 times 1.5 times 12 equals 27. Parang may mali. Tama ba? Ba't may 12 dito? Constant. Copy the first two columns. Tama, tama. Ano yung sagot ko, class? 27 na tama? 27. Tapos, 7.8 times 10 times 3. 234. So, 234. Okay. So, next, 12 multiplied by 4.9 times 7.8 equals, yun, taas. Ano to? 458.64. 458.64. Okay. Next, 3 times 1.5 times 6. So, negative 27. So, negative 27. Okay. And then last, 6 times 10 times 1.5. Positive 90. Tama ba? Ay, negative kasi 1.5 negative to. So, negative 90. Negative 1.5 pala to. So, negative 90. Okay? So, anong gagawin natin dito? So, gagawin natin is this one, no? So, I1 is equal to 458.64, okay, minus 27 minus 90. It's negative, negative yun eh. Minus the next group, 176.4 plus 27 plus 234. All over, anong determinant natin? 77.08. 77.08. Okay? So therefore, I1 is equal to negative 1.24 ampere. Yeah.
Okay, so paano yung gagawin yung ano class, yung I2? Okay? So, copy lang natin yung original na ito. Okay? So, para kay I2 naman, ay mali pa lang yung color. Si I2 naman, papalitan natin itong column na to ng constant. I-retain natin yung ano. Okay? So, 10.5, 3, 6. So, ito magiging 12, 10, 6. And then I3 as is 6, negative 1.5, and then 7.8. And then copy the first two column. So 10.5, 3, 6. Tapos 12, 10, 6. Okay. Ayan. So si I2 naman ngayon is what? 6 times 6 times 10. So 360. 6 times 1.5 negative times positive 10.5. So this is, ano nga ba? Negative 94.5. This one is 280.8 positive. Ito is 819. Okay, this one is negative 108. This is positive 108. Okay. So ngayon, I2 is equal to 819 minus 108 plus 108 minus yung sa taas 360 minus 94.5 plus 280.8 divided by the determinant natin 77.08 77.08. So what is I2? I2 is 3.54 ampere. Okay? How about I3 class? Kopya natin to. Okay? So I3 naman tayo ngayon. I3. So papalitan natin tong column na to ng constant. So kopyahin lang natin yon. So we have 10.5, 3, 6. Then we have 3, 4.9, negative 1.5. And then magiging constant to. So 12, 10, 6. So copy the first two column. We have 10.5, 3, 6. Then we have 3, 4.9, negative 1.5. Okay?
pataas. Then pababa. Alright. So dito, 352.8. This one is negative 157.5 and then 54. So is 308.7. Then we have 180 and then negative 54. Okay. So what is the value of I3? Okay, so first group, 308.7 plus 180 minus 54 minus taas 352.8 minus 157 plus 54 all over the determinant na 77.08. So I3 is what? 2.41 ampere. Okay? Ngayon, nakuha na natin yung I1, I2, I3. Tama ba, class? Kasi si I3 is what? 2.41 ampere. Si I2, 3.54 ampere. 3.54 ampere. Si I1, negative 124 ampere. Negative 1, 2, tama ba? Negative 1.22 pala. Negative, okay. Negative 1.24. Kulayan ko na nga lang. 1.24 ampere. Okay? Tama. Ngayon, ang kulang na lang natin is what? Ano ang value ni I4? Anong value ni I5? Anong value ni I6? Yan. Okay? So, babalikan natin na yung KCL equation natin kanina. Okay? Kung natatandaan nyo, lagay ko rito, ano? Si I5 daw, I4 muna. Si I4 daw is equal to I3 minus I2. Okay? Si I5 daw is I1 plus I2. Si I6 naman daw is I1 plus I3. Yan. So, titingnan nyo lang yung mga value nung sa taas, no? For example, si I4 is equal to negative, ano ba yun? Si I5 pala, si I4 pala is, yung value na? Anong value ni I3? 2.41 ampere. Tama? Minus
3.54 ampere. So, ano tawag dito? Negative 1.13 ampere. So, negative 1.13 ampere. How about si I5? I5 is I1. I1 is negative 1.24. Tama? Plus, ano yung I2? 3.54. So, positive, no? So, si I5 is 2.3 2.3 po. ampere. So, 2.3 ampere. Si I6 is I1, which is negative 1.24 plus I3, which is 2.41. So, I6 is 1.17. 1.17 ampere. So, 1.17 ampere. Yun yung question dito kanina is find all the currents, no? Sa network. So, nakuha natin siya from I1 to I6. Ito yung sagot natin. Okay? So, isa-save ko to. Wait lang, baka mawala ng power. Save as third cups. Third cups pala. Third cups. Isa ka third cups. Third cup. Third cups. Uh, Black 4. Okay, downloads. I-upload ko siya later on. Yan. Ba't ganun? Yan. Okay. Question to push. Power in RT. Okay. Sige, class to. Mag-aaral ako dito later. Shift DT. Ang next topic pala natin is uh, i-upload ko na lang later no, yung nodal analysis. So, let me finish this. No? Kasi minsan, hindi lang siya Cramer's rule lang pwede yung ma-encounter dito na ano, pwedeng solution. Minsan yung equation yun, nagpo-form siya ng quadratic. Okay, so let me give you an example of a quadratic. No? Drawing tayo dito. So, simplify natin. Yung R1 natin is equal to 1 ohm. R2 is equal to 3 ohms.
R3 is what? Missing. Missing to. Unknown. Okay. Tapos, gawa natin siya ng ano, ng problem, no? Okay. So, determine the ohmic or ohms value. Ohmic value of R3. Okay. That will make the power of R1 1.5 times the power of the resistance R3. Okay? So, halimbawa, ang choices, for example, for the exam to, letter A is 1 and 2.5 watts. B, 5 and 1.5. C, 8 and 2.5. And D is none of the above. Okay? So, solution. Lipat ko lang muna to. Lumikit. Kita niyo pa naman bukas, no? Okay. So, let's proceed with the solution. Okay. So, ang gagawin na natin simply, alam naman natin ito yung constant natin na total. So, we have obviously can get the equation I1, no? So, KCL. So, I1 is simply I2 plus I3. Okay? Kasi I1 is plus minus minus equals to 0. Transfer niyo yung mga negative. So, this will become our equation 1. So, when it comes to voltage, dito yung voltage drop dito, sabihin natin B2, saka yung voltage drop doon sa B3 is simply equal kasi parallel siya eh. Voltage parallel is equal. Okay? So, ba natin siya ng paraan. So, therefore, pag ginawa natin B2, ang formula ng B2 is simply I2 R2. Diba? Ang B3 is simply I3 B3. Tama? So, therefore, yung I2 mo is equal to I3 B3 over R2. Tama ba, class? Tama, no? Okay. So, it's equation number 2. Okay. So, yung power formula natin, halimbawa sa power sa P1, okay, so sa R1, to make it 1.5 times na the power of 3, so 1.5 times the power of the load 3 P3,
Okay? So, ang formula natin ng P1, pinakamalinaw dito is I1 squared R1. Kung natatandaan yung Will formula, no? Okay, which is equal to 1.5 times, dito naman ang power dito is I3 naman. I3 squared R3. Okay? So therefore, yung I1 natin, can we derive the formula? Can we square to? Square root of 1.5, okay, times I3 squared R3. Okay? All over R1. So I1 is equal to I3 square root of 1.5 R3. So this is our equation 3. Okay? So ang gagawin natin, we have to substitute. Okay? 3 and 2 to equation 1. Okay? So ang mangyayari ganito siya. So I3 square root of 1.5 R3, okay, is simply equal to I3 times R3 all over 3. So yung value niya. Oh, okay? Ano value niya tuloy? R2 pala yun. No? Ah, hindi. Okay. Plus I3. Okay? So therefore, yung I3 natin, we're going to look at it. Iba 1.5 siya. 1.5 R3 is equal to I3. Okay, kasi square natin both sides, so makakancel yun. Okay, so we have R3 over 3 plus 1. Okay. Yun siya. So 1.5 R3 square root na lang, simply equal to R3 over 3. Pero may plus 3 doon kasi nga, ano siya, this common denominator niya. So ang gagawin lang natin to para mawala to is to square na lang na siguro, no? Square both side. Okay, kanina nagmumultiply ako negative both side. This can be squared both side. So, para mawala yung square root nito. So this become 1.5 R3 na lang. Makakancel to eh. Kasi square root na ganyan, tapos squared simply cancel dyan, no? Okay, so okay, R3 is equal to, ito naman, pag in-squared mo to, maging R3 squared plus 6R3 plus 9 all over 9. Kasi magiging 3 times 3. At 3 to raise to negative 3 is 9. So this become 1.5 R3 is simply equal to, wait lang ha. Simplify na natin diretso. So, multiply by both sides. Okay. So we have 13.5 R3 is equal to R3 squared plus 6R3 plus 9. So therefore, R3 is equal to negative 7.5, no? Plus minus the square root of negative 7.5 squared minus 4 times 1 times 9. Yung mga ABC value niyan ng quadratic. Okay? Then multiply by 2 times 1. So therefore, yung R3 natin
is may dalawang value siya, no? Pwede siya maging 6 ohms pag positive yung pinili nating operation, or pwede rin maging value niya is 1.5 ohms kapag negative naman yung binili natin, no? Equation A1. Okay? So actually marami rin mga lumalabas sa mga problem that you can use quadratic, no? Okay. Yung iba naman calculus na. I-save ko lang to. Nandiyan si Antonio, Present po. si Balino, wala. Message na sila na nag-attendance na ako. Si Banyares, Blasco, Jerome, Bobbies, Present po. okay, Bulay, Present po, sir. Chua, Chua, si Chua, Carlo Rossi, Sir, present. Chuan, yes, Chua. Sir, present po, present. Okay, okay, sige, De La Cruz, Present po. okay, Elorta, Present, sir. okay, Esguera, Present po. Pablo Nero, Present po, sir. uh, Present po. Liponeo, Sir. John Mark, okay, Lingad, Present po. okay, Lucena, dami nyo pala, Lucena, si Lucena, Malyari, Present po, sir. okay, Naibe, Present po. okay, Ramirez, Present po. okay, so, Relox, Present po, Adrian, sir. Present po. okay, Rivera, okay, Rodriguez, Present po. Rosel, Present po. Santos, Present po. Sarte, Present po, sir. Tolentino, Tolentino, Present po. okay, Tumagan, Present po. okay, Balino, nandiyan na si Balino, Cresabel, wala, Panyares, wala, Blasco, wala pa rin, Lucena, wala pa rin, okay, stop share ko na siya. So, okay, ano niya lang class, no, on lang yung camera if possible lang sa mga pwede, okay? Para makapag-document ako. Okay, so magmano ako pala class, no, lalagay lang ako ng ano natin ng mga tutorial later do sa next topic natin, no? Kasi baka next week di ko kayo ma-meet, so puro ano lang kayo, puro online lang, okay? So pwede bang ano yon yung camera nung pwede, no? Mga naliligo, wag. Yan, okay lang yan. Tapos ano, document ko lang naman siya. 1, 2, 3. Yan. So, may mga question ba kayo, class? Or suggestion or any comments? Okay? Nagawa niyo, okay, pwede lang i-off yung camera, class. Okay na tayo. Sir, Wala nang,
Sino yun? Hanggang kailan po ulit yung assignment kahapon? Ano no? Hanggang kailan po yung assignment kahapon po? Parang ano siya, ang deadline niya kahapon din yata yun. Tingnan ko ah. Tama ba? Hanggang mamaya po. Hanggang Hanggang midnight mamaya. midnight mamaya. O sige, ano yun na lang. Bonus na lang yun. Sinagutan Next ko. week, sir. Next week. Hindi. Sinagutan ko naman na siya ma'am, kanina. So, pwede nyo na i-upload yun. Kunwari, okay na. Okay? So, Kunwari yan. hindi ko muna kayo ngayon, pahihirapan, no? Kasi yung next topic natin is yung nodal analysis. Medyo papasok na tayo dun sa theorem. Okay? So, bigyan ko yun ng siguro mga YouTube materials na muna. Okay? Medyo mahirap pala itong mga sumusunod dito, no? Ah, yung Maxwell mesh equation. Madali lang to. Madali lang. Mesh analysis. Maxwell. Sige. So bago tayo mag-Maxwell, nodal analysis tayo. Abangan nyo na lang class yung i-upload ko later, okay? So thank you for attending our class today. So keep safe and God bless, okay? Thank you Thank po. you po, sir.